Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang review. Yan, aking review kay RPK token sapagkat ito po ay isang request mula kay ka-crypto rito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang RPK token. Umpisaan po natin ang pagre-review kay Republic or RPK token. Dito po kay CoinMarketCap. Yan, siya po ay naglalaro sa presyong 0.03736 sa ngayon. Ayan, mukhang hindi po maganda yung kanyang performance. Ayan, nitong mga nakalipas na araw. Ayan, red na red yung halos nakikita natin dito sa chart ni CoinMarketCap. Ayan. Bumagsak po siya ng 0.91% nitong nakalipas na araw. Ayan, 7 days ay ang laki po ng kanyang binagsak, 27.24%. 1 month ay ang laki. Ayan, 53.28%. Hindi po maganda yung performance ni RPK token. Ayan, yung kanyang market cap ay nasa 7.4 million. Ayan, pero okay naman po yung kanyang trading volume. Nasa 2.2 million dollars yung kanyang trading volume. Ibig sabihin ay marami pong nagtitrade dito. Ngayon ay yan, dahil dito ay medyo masasabi ko na medyo risky po ang Republic or RPK token. Yan, gumagamit po sila ng Ethereum contract. Yan, at yung kanilang rating ay nasa 3.9. Yan. Binigyan po ni Certic, yan, mataas po yung rating ni Certic dito, 4.1, pero kay Cyberscope ay nasa 3.6, pero pasado pa rin yan. Pagdating po rito sa rating na ito ay ito po yung tungkol sa security system ng Republic or RPK token. Wala po itong kaugnayan o kinalaman sa kanyang market performance. Kaya ibig sabihin ay maganda po yung kanyang security. Pero yung kanyang ipinapakitang performance ay yan, hindi po maganda. 53.29% nitong nakalipas na buwan. At mukhang baka mas lalo pang yan, bumabagsak pa ng bumabagsak. Ayan, check po natin yung kanilang Twitter. Ayan po, meron po silang 159.5 thousand na mga followers. Ayan, Republic GG. Ayan, meron po silang announcement dito na nakapin noong November 24. The first wave of Republic Community RPK rewards will be deployed and sent to the in-app wallets of all active users holding at least bronze badge on November 28, 12 p.m. UTC. Balances will be reflected within 24 hours. Ayan, namimigay po sila ng reward. Ayan, sa mga gumagamit ng in-app wallets na para po sa lahat ng mga aktibo na users na dapat naka-hold ng bronze badge. Kaya kung isa ka po dyan sa mga gumagamit ng kanilang in-app wallets na may hawak na tinatawag po nilang bronze badge, ay mabibigyan ka po ng isa ka po sa mabibigyan ng kanilang RPK rewards. Ayan, magre-reflect daw po yung balance sa iyong wallet yan pagkatapos ng 24 oras. At sa tingin ko ay naibigay na po siguro lahat nila. Naibigay na po siguro nilang lahat yung reward kasi noong November 24 pa ito. Yan, ito naman for hours na ayan kay Republic GG Post. Ayan, HTX with Republic Social Fi AMA. Yan, ask me anything. Meron po silang pag-giveaway na $30,000. Yan lamang po yung requirements dito para makasali sa kanilang giveaway na ito. I-follow lamang daw ang HTX Global at saka Republic GG. I-retweet at saka i-tag sa inyong mga friends at saka i-set ang reminder at saka answer the quiz after the event. Kaya yan, kung gusto po niyang mabigyan sa giveaway na $3,000 po pala yan, $3,000 giveaway, ay yan, sali na kayo rito sa AMA na event nila. Ayan, in RPK apps for grabs. Ayan, last 14 hours lamang po ito. Kaya
Ayan, ngayon po yan. Ayan naman, 19 hours to be eligible for your community RPK rewards. Ayan. Ito pa rin po yung nakapin na tweet nila. Ito yung binibigay nila na RPK rewards sa mga may hawak sa kanilang wallet na bronze badge. Ayan, ang gaganda po. Aktibo naman po sila sa kanilang Twitter account or X account. Yung pinalitan na po yung Twitter. Ginawa na po nilang ito ay X. Ayan, pinalitan ni Ginoong Elon Musk. Yan, ito po yung kanilang website. Napaka-interactive naman po at mukhang madaling maintindihan yung kanilang delivery sa mga information nila rito. Kaya basahin po natin ito kung interesado po tayong mag-invest dito kay RPK. Ay nandito naman po lahat ng gusto nating malaman na information tungkol sa kanila. Meron silang white paper. Lalong-lalo na yung white paper na ito. Basahin po natin yan. At ngayon ang masasabi ko naman dito, ayan, yung aking review rito. Ayan nga, si Republic. Ayan, Republic yung pangalan nila ay ang rini-represent po ng RPK token. Ayan, RPK yung tawag nila sa kanilang token. At ito po ay isang social network platform. Ayan, kung saan ang layunin po nito ay tulungan yung mga content creators. Ayan, para kumita ng pera sa tamang platform na ito. Ayan, ito po ay nilabas noong November 2022 pa nitong nakalipas na taon. At saka ngayon ay meron na po itong higit sa 100,000 na mga registered users or mga gumagamit ngayon dito kay Republic. Ayan, meron po siya. Yung unang version po ay alpha version. Ayan. Hanggang sa yan, yung tinawag po, yung current version niya ngayon ay nasa alpha version. Kaya malamang ay baka yung next upgrade nito ay baka beta version. Yan, yung project na ito ay Web 2 platform. Tsaka yan, meron silang plano na maging isang social fi platform sa third quarter ng taong 2023. Yan, ang problema kasi, ang kadalasan na problema sa mga social networking platform ay yung mga content creators. Ayan, ang talagang main providers ng content ng platform. Ngunit yan, maliit po talaga ang kinikita nila sa mga platform. Kaya yung kanilang revenue ay galing talaga sa advertising. Kaya ganyan po, tulad po rito sa YouTube. Ayan, karamihan po sa mga YouTubers ay yung kanilang kinikita ay galing po talaga sa advertising contracts. Kaya nakita raw ito ng Republic yung problema na ito, Republic. Ayan, at kaya dito po nila naisipan na i-develop ang Republic platform na ito para yan matulungan yung mga content creators na at least magkaroon ng mas malaking kita yan sa platform na ito. Kaya ayan, kaya ini-encourage po lahat ng mga creators ayan, na mag-focus sa kanilang content creation. Kaya ayan, maganda po ito, Republic, para sa mga content creators. Kaya ayan, yung platform na ito ay yung kanilang team ay ginamitan po nila ito ng blockchain technology. At yan nga, sa blockchain technology dito na ito ay nag-i-issue po sila ng token na tinatawag po nilang RPK. Kaya ito yung parang driver ng economy nito. Ayan, kaya ayon sa mga content creators ay ayan, nakakatanggap po sila ng RPK tokens sa platform na ito or sa kanilang mga fans, mga supporters. Kaya ayan, ang platform na ito ay meron din po siyang AI technology. Ayan, gumagamit po siya ng artificial technology. Ayan, artificial intelligence technology para ma-optimize yung mga contents na nadi-display sa mga users or mga viewers. Yan, ang main product po ng Republic ay yan, social networking site. Yan, social networking. Yan po talaga ang main na produkto ng Republic platform.
Ayan, sa platform na ito, ang kada user or content creator ay pwede po silang mag-post ng hindi lamang po videos, maging photos na rin po. At syempre, makapag-interact na rin sa bawat isa. Parang Facebook na rin. Kaya yan, yung application ng Republic ay available po sa lahat ng 3 versions. Yan, kahit na yan 3 versions sa web, iOS at saka kay Android. Ngayon ay yung mga users dito ay pwedeng kumita. Yan, kayo ng yan. Meron silang tinatawag na paywall content. Yan, ito yung function ayan, para sa mga premium products. Yung mga viewers ay kailangan po na bayaran yung mga creators para mapanood yung kanilang content. Meron ganito na rin po si YouTube Premium. Para po sa mga members. Exclusive para sa mga members. At yan yung subscriptions. Yung mga content creators dito sa Republic ay pwede po silang mag-provide yan sa kanilang mga audience ng recurring access para sa kanilang mga content repositories. At yan, para magkaroon ng access yung mga users or mga audience ng mga content creators ay kailangan po nilang magbayad ng RPK tokens. At yan, ang isa pang magandang feature dito ng One Republic ay yung kanilang unlocking sa access sa user profile. Yan, ito ay isang monetization tool kung saan yung mga content creators ay pwede po silang mag-set up ng premium user profiles. At ito ang siyang magbibigay sa kanila ng exclusive interactions sa mga users, ayan, na magbabayad po sa kanila ng RPK tokens, ayan, para magkaroon ng access dito. At yan, access naman sa chat at saka yung mga user. Yung feature naman na ito ay yung mga content creators ay pwede pong kumita rito, ayan, sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa chat sa kanilang mga viewers. Kaya ayan, ang project po na ito ay binubuo po ng malaking team. Ayan, large team po ito ng mga developers at saka consultants. Noong March 3 taong 2023, ayan, ayan, ito po ay yung project po nito ay nagkaroon ng $3.5 million na investment funds na galing po kay Sora Ventures Fund. Ngayon, ang total po ng kanyang token supply ay nasa mga 3 billion na RPK. Ayan, ngayon ay yan na po. Yung kanyang ranking ay medyo mataas pa or medyo mababa talaga yung kanyang ranking kay CoinMarketCap. Kaya yan yung aking nakalap na information tungkol dito kay Republic para po ito sa mga content creators. Kaya yan po yung mga naipapakita po rito na mga mukha ay ito po yung mga kilalang content creators na gumagamit dito sa platform ni Republic. Ayan, yun nga lang at talagang bumabagsak talaga yung kanyang price, yung kanyang token. Yan, nitong 1 month ay bumagsak po ng 53.20%. Ito po kasi ang problema po kasi rito ay meron po kasi siyang malalaking kakompetensya. Nandyan na po kasi si YouTube. Nandyan si YouTube, tapos nandyan na rin si Facebook na more established at meron na silang ganitong mga features. Yan, yung mga features doon kay Facebook ay pwede kang magbigay ng stars. Ayan, sa mga paborito mong mga content creators. Ganyan din po, meron din po kay YouTube. Kaya ayan, si Republic ay meron po talaga siyang malalaking mga kakompetensya. Yun nga lang ang tanging pagkakaiba, si Republic or RPK ay gumagamit po ng blockchain technology. Pero sa tingin ko ay siguro ay may pag-asa pa rin ito. Kulang lamang po siguro sa promotion. Kailangan lamang talaga nilang i-promote ito sa mas maraming tao at mas maintindihan nila ito. Ayan, lan lamang po siguro. Siguro sa long term po siguro ito. Masasabi ko na long term po ito. Ayan, basta hindi lamang po susuko yung mga developers dito kay Republic ay may pag-asa po ito. Pero sa ngayon ay dumaranas po siya ng hindi magandang performance. Ayan.
Yan po ang aking review rito kay Republic or RPK token. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.